Ipinadala rin ng resibo sa isang DOH accredited na water testing facility ang ilang mga yelo na aming binili. Sa resulta ng isinagawang water testing sa dalawang uri ng yelo na binili ng aming team, lumabas ang malamig at nakapangingilabot na katotohanan. Positibo sa mga bakterya at coliform ang mga pinatest naming mga yelo. Sa initial testing po na ginawa namin pa lang, yung crushed ice po is may mga duming mga lumulutang. So doon pa lang, nag-come up na ako na mag-fail po talaga siya sa coliform testing. And lalo na sa heterotrophic plate count. Sabihin, hindi siya pwedeng i-consume ng mga tao, lalo na yung mga yelo na na-expose dahil pwedeng makontaminate. Ibig sabihin, pwede itong makasama sa kalusugan ng mga parokyano ng tindahan kung mainom at makain nila ang maruming yelo. Pwedeng mag-cause ng pagsakit ng tiyan and pwede ring worse magtae yung mga makaka-digest ng yelong ganun. Ang mga uri ng nakitang bakterya nakukuha raw sa dumi ng hayop at mga tao. Possible po kasi na yung total coliform po minsan, kunwari may leak yung mga tubo o kaya yung tubig na ginamit nga sa paggawa ng yelo is na-expose sa air. It may cause na tumaas yung total coliform. Ayon sa isang food safety expert, mishandling ang tawag sa nangyayaring ito sa Tondo. Ice can be easily contaminated. So kaya napaka-importante that we follow personal hygiene practices as well sa mga nag-handle po ng yelo. We have to treat ice tulad ng mga pagkain. We have to make sure that it's not touching the floor. Any equipment that we use to transport the ice should be clean as well. And wala itong mga soil or any debris. Sa pag-asang agaran na maaksyonan, inilapit ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga natuklasan ng aming team na tila karimari-marim. Pero nagdaan ng 3 araw at tuloy pa rin ang yucky business. Kaya sinadya na namin ang City Hall ng Maynila. Nagpaunlak ng panayam ang isang kamari ng Bureau of Permits ng lungsod. Ayon sa kanila, hindi raw agad-agad maaksyonan ng ganitong informasyon. May sinusunod daw kasi silang proseso. Meron talagang time frame po yan. Unlike before po, during the previous administrations po, meron pong tayong bagong patakaran na ito po ay dapat dumaan sa City Legal Office. Ito po sa mission order, hindi lang po nakasaad yung name and address, ngunit dapat specific rin po kung bakit po kailangan inspeksyonin yung ganong establishment. Ilan pa po kayang customers ang iinom at kakain ng maruming yelo? Pero sinisiguro daw nila na magsasagawa sila ng inspeksyon oras na makalap nila ang sapat na informasyon tungkol sa negosyo. We will endorse it to the other departments kasi kukuha po tayo ng inspector coming from them. So bago po magawa yung mission order, we will refer this to particularly po sa Manila Health Department. Pagdating sa kaligtasan at kalusugan, kailangan ng maagap na solusyon at dahil may resibo kami, mag-aabang po kami sa inyong aksyon. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel